Papa, wag niyo po akong iwan. Papa, Anong nangyari kay Xiaoer? Ha? Paanong may bata dito? Oo nga. kuya, ikaw din ba iiwanan dito? Hindi nakakapagsalita si kuya. Mahina ang katawan ni Xiaoer mula pagkabata. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya marunong magsalita. Ang ganda-ganda pa naman ng bibig ni kuya. Kapag binuksan lang niya, makakapagsalita rin siya. Mama! Xiaoer, Ito. marunong ka na magsalita. Simula nang ipinanganak si Xiaoer, ngayon lang siya unang nagsalita. Huwag kang umiyak, pangit! Hindi pangit si Yaya, nagsisinungaling si kuya. Marumi at pangit. Hindi ako marumi, hindi rin ako pangit. Hindi ako pangit, para kay tita, si Yaya. Ang pinakamagandang bata. Anak, iniwan ka ba dito? Sabi ni Papa malas daw ako, kaya't iniwan niya ako dito. Sayang ang mga taon ng pagpapalaki ko sa'yo. Yun pala malas lang kita. Naiwan pa kita, malas talaga. Tay, pakiusap. Huwag mo po akong iwan dito, hindi po ako malas, Tay. Tay, Grabe talaga, may mga magulang palang ganito kalupit. Yaya, gusto mo bang sumama kay tita pauwi? Ma'am, ang asawa niyo, si Dujan, nasa front lines. Isang buwan nang walang balita. Si Lola, nitong bagong taon, nadulas pa sa hagdan. Mas lalong naging sakitin at hindi makabangon. Baka wala na talagang pera, para tustusan pa ang batang to. Pero naman, bata pa masyado. Paano mo kayang iwan ng mag-isa dito? Hindi ko talaga kinaya. Lalo pa, simula nakita ni Xiaoer si Yaya, bigla na siyang natutong magsalita. Malay mo, baka swerte itong bata na to. Ayaw siya ng tatay niya pero gusto natin siya. Halika, uwi na tayo. kuya, kain ka. Lumalaki pa ang mga bata. Itong pera, gamitin mo pambili ng manok, para may masustansyang ulam sila mamaya. Juan, halos wala na tayong makain sa bahay. Tapos nagyayakap ka pa ng awa. Hindi mo alam kung sino. Nagsanla ng batang, iyan sa daan. Kung hindi ko siya isinama pa uwi, tiyak na mamatay siya roon. Ituring niyo na lang na pagtulong at dagdag buena mano. Dagdag buena mano. Kung totoo yan, hindi sana. Hanggang ngayon hindi pa alam ang kinaroroonan ni Linchuan. Bawal kumain. Lola? Hindi na po ako kakain, ibigay niyo na lang po kay Yaya. Si Xiaoer, marunong nang magsalita. Si Yaya po ang dahilan. Simula nang makita ni Xiaoer si Yaya, bigla na siyang natutong magsalita. Juan, ano bang iniisip mo? Isang babaeng bata, mukha bang kayang magpagaling ng sakit? Baka malasakit lang ng langit ito. Ang anak ko, biyaya yan, kaya huli nagsalita. Pero ang batang iyan, hindi naman natin alam kung kanino. Gusto mo papakainin at patulugin dito. Hindi po ako batang ligaw. Pwede po akong hindi kumain. Pakiusap, wag niyo po akong palayasin. Wala tayong pambili ng pagkain para sa tamad dito sa Dujan Mansion. Lalabas ka ba o hindi? Kung hindi pa, papaalisin na kita. Ayaw po ni Yaya umalis. Walang may gusto sa'yo, malas. Tama na, ma. Kawawa lang iyang bata. Hayaan na lang natin siyang kumain. Simula nang nawala si Linchuan, kami na lang ang nandito. Ang dami-daming bibig sa bahay. Wala nang say-sapat para sa kanya. Aalis ka na ba o hindi? Kung ayaw mong umalis, ako na maghahatid sa'yo. Hindi na po kakain si Yaya. Susunod po si Yaya. Pakiusap, huwag niyo po akong palayasin. Umalis ka na. Lola, pakiusap po. Huwag po palayasin si Yaya. Ma, masama katawan mo, wag mong intindihin. Halika, Yaya. Ma,
Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin, ma. Tao po. Tawagin ang doktor, dali. Doc, kumusta na po si Lola? Lalamunan. Si Lola ninyo, malapit na ang oras niya. Pasensya na po, wala na po kong magagawa. Subukan nyo na lang humanap ng mas mahusay na doktor. Juan, baka hindi na makalampas si Mama. Simula ngayon, Dujan Mansion, nakaatang na sa balikat mo. Pasensya ka na. Ma, wag niyo pong sabihin yan. Gagaling din po kayo. Magiging maayos ang lahat. Ganito na talaga ang buhay. Hindi lahat nasa ating mga kamay. Halika, mabait na bata. Natakot ka siguro ngayon, ano, ang batang to. Kung gusto mong manatili, manatili ka na. Isa rin siyang batang may malungkot na kapalaran. Ma, maghihintay pa tayong lahat na makabalik si Linchuan. Huwag kang magsalita ng ganyan, malas yan. Yaya, Xiaoer, sabihin niyo kay Lola, gagaling si Lola, hindi ba? Lola, gagaling po kayo talaga. Oo, Lola, magiging maayos ang lahat. Hindi dapat kita pinagalitan ngayon, Yaya. Patawad sa'yo si Lola. Ma, Lola? Doktor. Mama, Oy. Bakit parang hindi na ako masakit saan man ngayon? Ako rin, nagtataka ako. Yung pulso ni matandang ginang. Parang tapos na, ubos na talaga ang lakas niya. Bakit bigla namang gumaling? At malakas pa ang tibok ng pulso. Mukha ba siyang may mabigat na karamdaman pa? salamat sa Diyos at kay Budha, iningatan talaga tayo. Nga, tiyak na si Budha ang nagbantay sa kanya. Ay, mali, si Yaya ang nagdasal. Yaya, napakaswerte mong bata talaga. Nagising na si Lola. Ibig bang sabihin niyan, aalis na si Yaya? Hindi aalis. Simula ngayon, si Yaya ay, pamilya na natin. Hindi na tayo magkakahiwalay bilang isang pamilya. Bilisan nyo, linisin nyo. Yung silid sa silangan para kay Yaya. Pagkatapos nito, doon natitira si Yaya sa silangan na kwarto. Opo. Yaya, dito ba titira si Yaya? Oo, si Madam pa mismo ang nagutos nito. Simula ngayon, dito na ang tahanan ni Yaya. Ay, ang saya, ang saya. May tahanan na si Yaya, ang saya. Sa wakas, makakapanatili na si Yaya. Si Bunso, ang linaw na magsalita ngayon. Ang galing-galing. Chun Siyang. Kumuha ka ng ilang tao. Alisin ang mga damo dito sa bakuran. Opo. Yaya, pwede bang tumulong din ako? Oo naman. Miss, magbunot ka na lang din ng damo sa bakuran. Ingat ka lang at huwag mabalian, ha? Yaya, ako na ang tutulong sa'yo. Salamat, kuya. Wala na pong problema si Matandang Ginang. Pinapabili ng madam ng ginseng at ibang gamot para pampalakas kay Matandang Ginang. Pero, ubos na po ang pera sa accounting. Anong gagawin natin? Mas mahalaga ang kalusugan ni Matandang Ginang. Tanda ko, may natitira pa tayong kaunting gamot sa storage room. Yung mga bago muna ang gamitin natin. Mamaya, tatanungin ko si Madam. Sige po. Damo, damo. Wala nang pera si Matandang Ginang pambili ng gamot. Ano kaya ang gagawin natin? Kaya, si Yaya na lang ang kukonti ang kain. Mas madami ang trabaho para makakain si Matandang Ginang ng masarap. Naku po. Yaya, masakit ba ang sama ni Didi? Yaya, ayos ka lang ba? Tita, mukhang may nagawa na namang kalokohan si Yaya. Ginawa ni Yaya ng malaking butas ang lupa. Hindi sinasadya ni Yaya. Ano to? Ito. Ginto. Madam,
Ang dami palang maliit na isdang dilaw dito. May sakit pa si matandang madam. Itong pera na to, pwede na itong panggamot kay matandang madam. Tita, may nagawa bang mali si Yaya? Wala. Itong gintong to. Baka ito ang swerte ni Yaya, na nagdala. Mama, bilisan mong bumili ng gamot. Sabihin mo, pinakamagandang gamot lang ang bibilhin. Para sa pagpapagaling kay matandang madam. Sabi mo sa bahay ng Commanding General, nakahukay ng maraming ginto. Totoo yan. Isang buong hukay ng ginto. Si Hu Linchuan, ang tagal nang nawala sa gyera. Malamang patay na siya. Kung ako makakakuha ng mga gintong yan, sa susunod, ako na ang magiging susunod na Commanding General. Tao, pumunta sa bahay ng Commanding General. Tita, nakakita ako ng dalawa pa. Ang bahay ng Commanding General, daan-daang taon na ang nakalipas. Araw-araw nililinis ng mga tauhan. Kung may ginto talaga, imposibleng di makita. Siguradong ito ang swerte na dala ni Yaya. May isa pa dito. Madam, ang tagal nating di nagkita. Bilib pa rin ako sa ganda nyo. Chen Zigang, ano ba talaga ang plano mo? Si Commanding General Ho nakipagsabwatang tumakas. Ako bilang tagapagtanggol ng lungsod, ay atas nang mag-imbestiga sa bahay ng Commanding General. Chen Zigang, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang Commanding General ay para sa bayan. Nakipaglaban ng buong tapang. Paano siyang makikipagsabwatang ganoon? Ebidensya. Itong sulat na to ang ebidensya. Ang Commanding General ay lihim na nakikipagsulatan sa kalaban, nagbabalak manghimagsik. Hindi yan sulat kamay ng Commanding General. Kilala ko ang sulat kamay niya. Malinaw na pinaghandaan ang pagkakapepeke nito ng ibang tao. Fake o hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Saka itong dami ng ginto, ebidensya na yan. Isang Commanding General lang, ilang libong piso lang ang taon ng sweldo. Kung hindi siya nakipagsabwatang sa kalaban, saan siya kukuha ng ganito karaming ginto? Itong mga ginto, pera galing sa masama to. Ito, si Xiao Kao nagbigay sa amin ng maliit na isdang dilaw. Ikaw ang masama. Puro kakasinungalingan. Si Xiao Kao pa ang nagbigay niyan. Ang batang to, baka si Raulo to. Tao, isara ang bahay. Opo. Chen Zigang, hindi ka ba natatakot kung bumalik ang Commanding General? Barilin ka niya sa ulo. Hindi na makakabalik si Hu Linchuan. Patay na siya sa gyera. Ni Buto, wala nang natira. Gusto mo pang bumalik siya? Nanaginip ka na lang. Simulan na. Itong mga ito, nahanap ni Yaya ito. Hindi niyo pwedeng galawin. Bakit nakatunga nga kayo diyan? Ang duwag-duwag nyo. Napatulan pa kayo ng isang bata. Opo. Ang kapal ng mukha mo. Ano naman na yun kung mayabang ako? Juan, ano na naman to? Inay, wala kang kinalaman dito. Umuwi ka na at humiga. Nandito na ako. Hindi na ako babalik sa loob. Chen Zigang, anong balak mong gawin? Si Commanding General Huo ay nagnakaw ng pondo ng militar. Utusan akong mag-imbestiga. Matibay ang ebidensya, madam. Mas maganda pang sumunod na lang kayo. Kaysa kung magkamali ako, baka mapinsala kayo, at mas lalong magiging delikado. Hindi pwede. Hindi ganon si Linchuan. Itong mga ginto ang ebidensya. Ganito karaming ginto. Hindi magnanakaw ng pera ng militar si Commanding General. Tao, dalhin niyo iyang ginto. Sino mang subukang gumalaw. Patayin agad sa lugar. Opo. Ngayon, wala ang Commanding General. Kagagaling lang ni matandang madam, mula sa bingit ng kamatayan. Kailangan talaga ng pera. Itong mga gintong ito, hindi pwedeng dalhin ng iba. Chen Zigang, ang pwesto mo bilang tagapagtanggol, si Commanding General ang nag-angat sa'yo diyan. Ngayon na wala siya. Gagantihan mo pa ng masama? Commanding General daw. Anong Commanding General? Nakipagsabuatang nagnakaw ng pera ng bayan. Mapalad na nga siyang namatay sa gyera. Mas mabuti pang magpakumbaba ka. Hindi na. Makakabalik. Si Wolin Chuan, ang tatay ko ang pinakamagiting na tao, babalik siya dito. Oo, puro ka kasinungalingan, masama ka. Kahit kailan hindi mo makukuha ang maliit naming isdang dilaw. Ayos.
Patapos na ang lahat pero, matitigas pa rin ang ulo nyo. Tao, hulihin lahat yan, pahirapan. Lalo na yang dalawang chikiting, personal kong imbestigahan, bilang tagapagtanggol. Chen Zigang, kapag ginawan mo ng masama ang anak ko, o si Yaya, lalaban ako hanggang sa dulo. Dapin na. Tita Tulong! Ayokong sumama sa masamang tao. Xiaoer, Dahil hindi kayo marunong makibagay. Baka panahon na para ipadala ko ang buong pamilya nyo. Sa kabilang buhay, Chen Zigang, pagbalik ni Dujun, siguradong babarilin kanya sa ulo. ilang beses ko na bang sinabi, hindi na babalik si Hu Linchuan. Alam mo ba kung paano siya namatay? 30 bomba, nagbaon ang Wujun ng 30 mismo. Matagal na siyang sumakabilang buhay, tanging si Yan Wang na lang ang kasama niya ngayon. Imposible. Ang anak ko. Hindi pwede. Matanda. Ang anak mo, maaaring. Putik na lang ngayon. Ibig bang sabihin wala, na talaga si Lin Chuan? Yaya, hindi ba't ikaw ang maswerteng bata? Kaya mo bang ibalik si Papa? Pabalikin mo si Papa para protektahan kami at patayin ang lahat ng mga masasamang tao na to. Kuya, kung pabalikin mo si Papa, malilinis ang masasama lahat, malilipol nila. Ang Papa ko ang pinakamatapang, siguradong kaya niyang itaboy lahat ng masasamang yan. Xiaoer, kuya. Hindi na makakabalik ang tatay mo. Pero pwede kitang dalhin sa kanya. Xiaoer, Chen Zigang, kunin mo na lahat ng gusto mo, pakiusap patawarin mo ang anak ko. Tita, huwag ka nang makiusap sa kanya, babalik na si Papa ni Kuya, ayan na. Ang cute-cute mo. Si Hu Linchuan matagal nang, pinaputok hanggang nagkadurog-durog. Gusto mo pa rin ba siyang bumalik para iligtas ka? Papa, bumalik ka na, labanan mo ang mga masasama. Kung miss na miss niyo na si Dujun, papaalisin ko na kayong pamilya, para magkita-kita kayo sa kanya. Yaya, Xiaoer, tama na. Chen Zigang, basta't palayain mo lang ang anak ko. Kunin mo ang lahat ng ari-arian dito sa Dujun Mansion. Hu Furen, binigyan na kita ng pagkakataon. Sayang, hindi mo inappreciate. Hu Furen, huwag ka nang magmadali. Sandali lang at magkakasama na rin kayo. Kayong buo, sa kabilang buhay, hindi kayo magiging mag-isa. Sana bumalik na agad si Papa ni Kuya at iligtas kami. Tigilan mo yang mga palabas mo. Mamatay ka na. Xiaoer, huwag. Hindi. Ang lakas ng loob mo. Itigil mo. Lin Chuan, Lin Chuan. Dujun. Si Dujun bumalik na. Ligtas na tayo. Siya ba ang Papa ni Kuya? Dujun, kayo po ba yan? Mukhang hindi ko na dapat ginawa ta. Nasira ko yata ang plano mo, Chen Sushi. Hindi. Wala pong ganun. Masaya ako na bumalik ka. Saya ko po. Ang tingin ko, Chen Sushi. Baka nga umaasa kang mamatay ako sa labanan. Kung hindi, bakit pagkabalita pa lang napatay ako? Handa-handa ka na agad. Hindi ka na nakapagpigil, ano? General, alam po ng mga tauhan niyo na nagkamali sila. Ako po'y nadala lang at sandali akong nabulagan ng kasamaan. Lin Chuan. Hindi pwedeng manatili ang taong to dito. Kanina lang. Gusto niyang patayin ang buong pamilya natin. Hindi po, nagkakamali kayo, lahat to ay hindi pagkakaintindihan. Masamang tao, binugbog ang nanay ko, masamang tao ka talaga. Kinuha pa nila ang mga dilaw naming isda, para po yon sa gamot ni Lola. Tutal, pareho lang naman mamamatay.
Kahit mamamatay ako, kailangan may madamay akong isa. Walang utang na loob. General, alam ko pong nagkamali ako. General, maawa po kayo, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na po ulitin, pangako. Buhay ka pa ngayon. Pero kung mauulit pa to, hindi lang simpleng bali ng paa ang aabutin mo, General. Napakadakila niyo po. Ano pa ang hinihintay niyo? Buhatin niyo na ang amo niyo, bilis. General, napakabuti niyo po. Salamat po at hindi niyo po kami pinatay, General. Bilis, umalis na kayo. Kuya, ito ba ang tatay mo? Oh, siya ang tatay ko. Sabi ko sa'yo, hindi kita niloloko. Ang tatay ko sobrang galing niya. Pag uwi niya, wala nang lakas ng loob ang mga masamang tao, nasaktan tayo. Nakapagsalita ka na pala ulit. Sabi ni nanay, swerte raw nadala ni Yaya. Tama ka, Lin Chuan. Dahil kay Yaya, naging maswerte ang pamilya natin. Hindi lang si Xiaoer nakapagsalita na ulit, pati ako, si lola mo. Parang nabalik mula sa bingit ng kamatayan. Ayos. Yaya pangalan mo, tama? Halika rito. Malas kang bata ka. Anong karapatan mong galawin ang gamit ni Xiao Xiao? Saktan yan hanggang mamatay. Malas na bata. Bawal kang umiyak. Pakiramdam ko pala, hindi naman talaga ako papaluin ng tatay ng kuya. Mabait si Yaya. Matagal nang gusto ni Huwei na magkaanak na babae. Ngayon, tinupad na ang hiling niya. Mula ngayon, katulad ka na ni Xiaoer. Tawagin mo na rin akong tatay. Pwede ko na talagang tawaging tatay ka? Siyempre naman, pwede. Kuya, may tatay na rin akong magaling. Halika rito. May balita mula sa unahan. Sabi nawawala raw si General. Baka napahamak na. Lin Chuan, ano bang nangyayari? May nagsabi mula sa loob ng kampo. Kinubkob tayo ng kalaban. Siguradong mamamatay na kami. Pero biglang may kakaibang kaganapan. Nagkaroon ng landslide. Nawasak ang kampo ng kalaban. Kaya guminhawa ang pagkakataon nating makatakas. Salamat sa Diyos, pinagpala tayo ng poong may kapal. Pero kahit natalo natin ang kalaban, marami pa ring nasaktan at namatay sa panig natin. Simula noong nadiskubre ni Yaya, ang ginto sa likod ng bahay. Hindi na tayo, kinapos sa pera. Pero itong gamot para sa sugat, napakahirap hanapin at mahal pa. Tay, sino po ang nasaktan? Si Tito Bai, Tito Chen, at Tito Wang. Pati marami pang tito natin ang nasugatan lahat. Huwag kang mag-alala tay, makakahanap din tayo ng gamot. Sige. Tiwala ako sa'yo, Yaya. General, may magandang balita. Isang truck ang biglang dumaan sa kampo natin. Pagtingin ng mga tao natin, isang truck ng penicillin. Ano? Totoo po. May mga tao mula sa pamilya Wo sa loob ng truck. Pagkatapos maimbestigahan, galing daw sa pamilya Go yung mga gamot, pero hindi nila alam kung paano. Basta biglang nawala ng kontrol ang truck. Napadiretso sa kampo natin. Nailigtas ang mga tao natin. Ayos ang pamilya Go. Aba, mga traidor. Nang ahas pa kayong kumutsaba kasama ang pamilya Wo. Ganoon. Hindi na natin kailangan. Bigyan ng konsiderasyon ang pamilya Go. Lieutenant Zhao, umakyat ka sa truck, agad kunin ang mga gamot. Dalhin agad sa unahan. Dal-iyan mo. Opo, General. Totoong lucky charm si Yaya. Sir, masama po ang balita, sir. Sir, may masama pong nangyari. Bakit ka ba nagmamadali at nag-aalala? Gusto mo bang mamatay agad? Yung mga gamot natin, nanakaw ng mga tulisan sa bundok. Sir,
Ano, Sir, ayos ka lang ba? mga tulisan daw? Pinatapon na natin ang malas, di ba? Bakit parang malas pa rin tayo? Ibig bang sabihin, hindi pala malas si Yaya? Sir, ang cute na bata na yun, hindi ba't sinabihan na nang manghuhula na malas siya? Nakalimutan niyo na po ba? Ang dalawang bata ay magkasalungat ang tadhana. Isa ay may dalang malas sa buhay niya. Isa naman ay may taglay na swerte. Guro, alin po sa dalawang bata? Ang maswerte. Hindi pwedeng ibunyag ang langit, pero ang malas at swerte ay magkasama. Hanggat magkasama sila, hindi magkakaroon ng sakuna. Ganoon din, maaaring mapigilan ang swerte. Pakiusap maestro, ipaliwanag niyo pa. Tama, sinabi yon mismo ng manghula. Barilin yun. Siyaw-siyaw, anak. May asikasuhin lang si tatay. Maglaro ka muna mag-isa. Ayoko po! Ayoko po! Gusto ko si tatay ang kalaro. Yung gamot na nawala, bigyan na lang sila ng peke. Kapag nahuli tayo, sabihin na lang na iba ang gumawa. Ganun lang yun, di ba? Simula pa dati, ganyan na ang ginagawa ko. Si Yaya ang laging napapahamak at napagbubuntunan. Ayos yan. Anak ka nga ng tatay mo. Ang talino mo talaga. Gawin na natin yan. Narinig niyo ba si Xiao Xiaoye? Ano daw ang sinabi niya kanina? Bilis maghanda na kayo. Kapag nahuli tayo, sabihin niyo si Hulin Chuan, ang nag-utos nito. Si Lolo. Lolo, Lolo. sige na po, pakiusap. Pakiusap, hanapin niyo na po si Yaya. Itong babaeng baliw. Ikulong niyo sa likod ng bahay. Lolo, nasaan si Yaya? Lolo, pag bumalik yang batang malas na yan, ang pamilya Gu, siguradong magkakagulo na naman. Huwag kang mag-alala. Isang batang malas lang yan. Hindi ko siya papayagang makatuntong ulit sa bahay ng Gyu. Tayo. Basta't mayroon tayo, siksyaw-ksyaw na swerte sa buhay sapat na. Mas mabuti pang mamatay na sa labas yang cute na yun, lahat ng ari-arian ng Gu. Para lang kay Xiao Xiao. Hindi pa gumagaling ang matandang ginang. Sasama ko sila para mamili. Sa kadaraan na rin kami sa stock exchange. Sige, maaga kayong umalis, maaga rin bumalik. Papa, may pasalubong si Yaya sa'yo pag uwi ko. Ayan, para kay Papa. Pasalubong. Ayos. General. Yung ipinag-utos nyo, naimbestigahan na po. Kumusta? Si Miss Yaya pala ay iniwan ni Gumingzang sa labas ng syudad. Si Gumingzang, mas mahal ang kabit kaysa sa asawa. Hindi naging mabuti kay Miss Yaya at sa mama niya. Sabi raw, may nagsabing manghuhula, na malas, daw si Miss. Kaya natakot si Gumingzang na maapektuhan ang pamilya Go. Kaya niya iniwan si Miss sa labas, ayon sa sinabi ni Juan. Si Yaya siguradong swerte sa buhay. May, nanggugulo talaga dito. Ipaabot sa lahat, ipahanap sa buong lungsod ang manghuhula na yon. Siguraduhing imbestigahan ng maigi. Opo. Mga boss, malapit na magbukas ang stock market. Good luck sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy ang swerte at kita. Sana tumataas ang stock. Sabi ng iba kahapon, maganda raw ang galaw ng Xinrui Gold. Baka pwedeng bumili muna ng 100 shares. Tita, anong ibig sabihin ng mga numerong yan? Ah, ito. Presyo yan ng stock. Habang tumataas ang numero, ibig sabihin tumataas ang stock. Kapag bumababa naman, ibig sabihin bumaba ang stock. Hintayin natin na tumaas ang numero. Pag kumita si tita, bibilhan ko ng masarap na pagkain sila Yaya at Xiaoer. Ayos. Bili na. Marunong pala siyang magsalita. Bili na tita, tataas din ba ang numero niyan? Ito na lang ang bilhin. Gangyan Brothers Tobacco.
Stocks ng tabako. Maski aso hindi bibili niyan. Itong Ganyan Brothers Tobacco. Sunod-sunod na bumabagsak ang presyo nitong mga araw. Baka malugi ka ng sobra-sobra. Nga. Bumili rin ako ng mga 10 shares. Pinag-ipunan ko pa yung pera ko. Ngayon talo lahat. Tama ka dyan. Saan ba nanggaling yang batang yan? Salita ng walang alam. Kung wala kang alam, huwag kang basta-basta magsalita. Bata ka pa, umuwi ka na nga. Magpapadedi ka pa kay mama mo. Walang tatawa. Sabi ni Yaya lalaki raw presyo nito. Di lalaki nga presyo niya. Anong alam ng bata sa stocks? Teka lang, pakinggan mo ako. Itong Ganyan Brothers Tobacco, noong nakaraang buwan nahuli sa fake accounting. Diretsong bumaba ang presyo ng halos kalahati. 3 araw sunod-sunod ang bagsak. Kung sino bumili, siya ang kawawa. Tama ka. Itong Ganyan Brothers Tobacco, malas na stock yan. Pati hangin di mo. Mahahanap diyan. Sino bang batang probinsyana yan? Akala mo kung sino? Parang stock market expert kung magsalita. Sa tingin mo pag sinabi mong tataas, tataas agad? Tama nga, kayong mga walang alam. Dapat sumunod kayo kay Madam Chen sa pagbili ng stocks. Ang asawa niya, may-ari ng pinakamalaking money exchange sa Yongcheng. Meron silang inside information. Zinro Gold ang magiging sikat na stock. Talaga ba? Manong, bilhan mo ako ng 100 shares ng Zinro Gold. Pabili rin ako. Tita, huwag mong bilhin yan, babagsak yan. CJ, naniniwala si tita sa panlasa ni Yaya. Subukan natin, magkapera tayo ng malaki. Sige. Hindi ba talaga naniniwala si Everett General sa sinasabi ng bata? Yung sinasabing laki ng kita. Baka malugi, ubos lahat. Uwi na lang kayo, at magtitipid ng instant noodles. Isipin mo, isang madam ng general, pinagdidiktahan lang ng isang batang di pa. Kumpleto ang ngipin. Kayo ang walang kwenta, si Yaya ang pinakatama. Kung sabi niyang tataas, tiyak tataas yan. Mukhang yung bunso ng pamilya ho. Di lang pala di marunong magsalita. Pati utak may kulang din. Ikaw kaya ang may problema, kuya ang pinakamatalino. Pag nalugi kayo, huwag kayong umiyak ha. Tita, ito na lang ang bilhin natin, sigurado ako tataas yan. Sige, susundin ni tita si Yaya. 500 shares ng Ganyan Brothers Tobacco. All in. 500 shares ng Ganyan Brothers Tobacco. All in. 500. Zuhian, sira na ba ulo mo? Talagang naniwala ka sa sinasabi ng bata, baka pati, ipon ng general, ubos na. Konti lang bilhin mo. Pangpabuti lang ng loob ng bata. Huwag kang magpaka-plastic. Hindi mo na problema to. Manong, bilhan mo na lahat, please. Ma'am, sigurado ka ba sa Ganyan Brothers Tobacco? 500 shares. Sigurado ako. Naniniwala ako kay Yaya. Si Yaya, talagang lucky charm natin yan. CJ, bibili ko na ngayon. Sycamore General. Parang nawala na talaga sa katinuan. Parang binigay na lang, ng libre ang pera. Pero kita mo naman ang lakas ng loob niya, baka naman may alam. Sila na di natin alam. Impossible. Ilang araw na, bumagsak ang Ganyan Brothers Tobacco. Ngayon bumagsak pa ulit. Kung tumaas pa, ako na ang kakain ng tae ng nakabaliktad. Ma'am, 500 shares ng Ganyan Brothers Tobacco. Ito ticket, pwede nyo nang ibenta anytime. Zuhian, lalaruin mo lang pera ng general para lang sa bata. Tingnan na lang natin, sa loob ng 3 araw lang, kausapin mo na, ko para umutang, ba't kulong? Bilhan mo ako ng 200 shares ng Sinrui Gold. Yan ang totoo, nagpaparami talaga ng pera. Bigyan mo rin ako ng 30 shares ng Sinrui Gold. Matagal ko na tiningnan, may bagong mina na naman sila. Sobrang sure ball, gusto ko, may inside info ako. Mas maganda ito kaysa sa malas na stock na yan. Joe Juan, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Ayaw mo bang bumili din ng Zinro Gold? Baka kasi malugi ka. Maghahirap kayong lahat sa mansyon ng general. Hindi yan totoo. Si tita ang may pinakamagaling na choice na stock. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, tingnan mo na lang. Paano nangyari yun? Nang bumili si Elred General kanina, tumaas ng 8 beses. 8 beses. Sa ngayon, Wala pang ibang stock. nakasintaas ng kita niyan. Impossible. 8 beses.
Itong malas na Gangyan Brothers Tobacco, paano naging 8 beses ang taas? Namamalikmata na ba ako? Itong Gangyan Brothers Tobacco, na ayaw bilhin ng kahit sino, tumaas ng 8 beses. Impossible to. Baka, na mali ng compute si stock exchange. Ganyang basura, paano magiging 8 beses ang taas? Madam Kian, di ba sabi mo stocks ng tabako, kahit aso ayaw? Bakit nagkaganito? Ang binili kong Sinri Gold, pang matagalan talaga. Baka tataas na rin agad. Tama. May punto ka. Ang pera ko. Isang iglap, ubos lahat. Mga pre, pababayaran natin yan. Bayaran mo lahat ng talo namin. Buti na lang si Yaya nandito. Dapat paglalabas tayo. Isama si Yaya. Itong batang lucky charm natin. Lagi talagang may magandang nangyayari. Sa harap may store ng Peking Duck. Bili tayo ng Peking Duck. Dagdag natin sa hapunan ninyo mamaya. Sige. Bakit biglang ang daming evacuees? Mukhang magulo na talaga sa loob ng syudad. Xiao Yaya, umuwi muna tayo. Gusto ko ito! CJ, kung anong gusto ng lucky charm ko, bibilhin ni Daddy lahat para sa'yo. Boss, parang nakita ko si Yaya kanina. Paano naman mangyayari yon? Yung malas na batang yon, baka matagal nang wala yon sa mundo. Baka nga nagkamali lang ako ng tingin. Yung batang malas na yun, imposibleng buhay pa. Maraming dumating na evacuees dito sa syudad. Narinig ko daw nagkakaroon ng tagtuyot sa timog. Mukhang may mga bagong problema na naman ang komandante. Ano ba ang ibig sabihin ng tagtuyot? Yung tagtuyot, ibig sabihin walang pagkain, magugutom ang mga tao. Eh di kung marami tayong nakaimbak na bigas, panalo tayo! Ang talino talaga ng anak ko. Yung bigas natin, sapat na para sa atin. Punong-puno nga yung 2 bodega natin. Pero anak, hindi natin kayang bilhin lahat ng bigas. Hayaan natin silang magutom. Ano bang? Kapag nabili natin lahat ng bigas, wala silang pagkain, mapipilitan silang lumuhod at magmakaawa sa atin, doon natin ibebenta sa mas mataas ang presyo. Kikita tayo, tapos mabibili natin si Xiao Xiao ng maraming laruan. Aba, maganda nga yung estrategiya na yan. Ngayon kasi, Bagsak ang negosyo dito sa bahay. lahat ng binibenta natin may problema. Imbes na kumita, Lugi pa, yung pag-imbak ng bigas mukhang magandang ideya. Talagang matalino ka, Xiao. Anak, ikaw talaga ang swerte ko. Sige, ikaw masusunod. Billy, bilhin lahat, ubusin sa buong syudad. Juan, sakto balik mo. Bilangin mo nga lahat ng natitirang bigas natin. Ihanda mo na para ilabas. Komandante, anong balita? May tagtuyot na nagaganap sa timog. Yung Karatig Bayan. Pinalayas ang mga evacuees. Ang dami nang napasok na evacuees dito sa Rongcheng. Kailangan kong pumunta agad sa bukirin sa labas ng syudad. Kailangan makita ko agad, para makapaghanda tayo. Yung bigas dito sa loob ng syudad, kumusta naman? Unahin nating bilhin ang bigas dito sa syudad. Baka sakaling tumagal tayo kahit sandali. Ma'am, tinatanong na ng komandante. Matagal nang binili ng Go family ang mga bigas dito. Ubos na ang bigas sa syudad. Nabili na lahat ng mga Go. Yang si Gumingsang talaga. Balak pa yatang kumita sa sakuna. Sana mabulok sa kanya ang mga bigas na iyon, para matuto siya. Aalis na muna ako, titingnan ko ang bukirin. Kung may sobra pa kaming bigas, mas maganda. Sige, ikaw na mauna. Ako na bahala dito sa bahay. Papa, gusto kong sumama. Gusto ko rin sumama. Boring sa bukirin. Kayo na lang dito. Maghintay kay Papa. Pagbalik ko, dadalhan ko kayo ng maraming bigas. Ayoko. Gusto ko sumama kay Papa. Malakas naman ako. Makakatulong ako sa'yo, Papa. Ako rin, kaya ko din. Sige na nga, isama na lang sila. Parang mamamasyal lang yan. Hay nako, wala talaga akong laban sa inyo. Tara. Punta tayo sa bukirin, mamasyal tayo. Komandante. Tatapatan ko na po kayo. Yung bukirin namin, matagal-tagal na ring walang ulan. Hindi pa nga nakakapag-ani sa mga tanim. Konti na rin ang natitirang bigas namin. Oo nga parang hindi yata naalala ng langit ang lupa. Ayaw talagang magpaulan. Yung mga tanim, halos matuyot na lahat sa sobrang init. Kung hindi nyo rin kami pinaipon ng bigas dati, komandante, nagugutom sana kami ngayon. Kung ano lang po ang kaya namin, yun lang po ang maibibigay. Babayaran ko ng 10% sa taas ng presyo. Patawarin nyo po ako, komandante.
Hindi ko po intensyon na manloko. Ubos na kasi ang bigas dito sa bahay. Tuyo na ang mga dahon. Kapag nalanta lahat, wala na naman kaming makakain. Ang hirap talaga sa pakiramdam ang magutom. Tiyan, huwag kang umalulong. Xiaobao, hindi ka naman gutom. Xiaobao, napagalit mo si Papa. Kahit hindi kumain ng 3 araw, ayos lang, okay lang talaga. Ang pag-asa na lang natin ay umulan sana. Kapag umulan, maliligtas ang mga tanim na trigo. Umulan lang ba ang kailangan? Sabi ni Papa, pag nagkaulan ng mga tanim na trigo, lalaki na sila. Lolo Kulog, Lola Ulan, pakiusap, pauulanin nyo naman. Sa ganitong paraan, hindi magugutom ang lahat. Mukhang magiging mahirap din ang panahon ngayon sa baryo natin. Talaga bang kailangang bumili ng bigas kay Guminzang ng mahal? Kung ganito, hindi na kita pipilitin. Shower, Yaya, uwi na tayo. Ano yang laro nyo? Si Yaya ay nagdadasal kay Lolo Kulog at kay Lola Ulan para umulan. Sabi ni Lolo Kulog, malapit na raw umulan. Huwag kang magbiro, ang tagal na talagang walang ulan. Nagmamakaawa na nga tayo sa mga Diyos. Ni isang patak, wala pa rin. Oo nga kung nakakatulong talaga ang dasal natin, matagal na sanang bumuhos ang ulan. Totoo, sabi ni Lolo Kulog, malapit na talagang umulan. Ayan na nga, uulan na. Umulan na, ligtas na ang mga pananim natin. Ang saya-saya. Grabe, anong magic to? Diyos ko, hindi makapaniwala. Ligtas na ang mga pananim natin. Sobrang swerte, ang tamang-tama ng ulan. Maliligtas na ang mga nasalanta. Yaya. Ikaw talaga ang lucky charm ko. Papa, lucky charm mo rin ba ako? Kayong dalawa. Kayo ang mga suswerte ni Papa. Ang dami palang bigas na naipon ni Governor. Oo nga. Lahat yan, dahil sa kabutihan ni Yaya. Sa labas kasi ng syudad, tagtuyot na ng matagal. Nagdala ng ulan si Yaya. Natuwa tuloy si Bathala. Bongga ang ani ngayon. Sulit na sulit si Yaya, ang lucky star natin. Talagang pinalad tayo. Governor, may dumating na namang mga nasalanta mula sa labas ng syudad. Baka kukulangin na ang bigas dito. Sabihin mo sa lahat, buksan ang mga imbakan para kawang gawa. Opo. Boss, tingnan niyo po. Boss, maawa po kayo, para po sa anak ko. 2 araw nang walang kain ang anak ko. Noon, piso lang bawat kilo ng bigas. Bibigay ko po sa inyo 15 pesos lahat ng pera ko. Lahat-lahat na. Maawa ka po, pahingi na ng 1 kilo lang. Hindi ito charity. Walang pera, huwag mang abala dito. Boss, pakiusap, maawin po kayo. Baka pwede kahit 1 kilo lang. Kahit anong gawain, papayag ako. Forever akong magpapasalamat sa kabutihan nyo. Boss, maawa na po kayo. Nagmamakaawa ako. Umalis ka nga. Saan ka ba nanggaling ha? Walang hiyang hampas lupa, walang hiyang hampas lupa. Palitan lagi yan ang patakaran. Wala kang pambili. Umalis ka na lang. Boss, baka pwede mo nabigyan? Nakakaawa din kasi talaga siya. Sino bang hindi nakakaawa ngayon? Itong mga bigas na to, hindi naman dumadami ng kusa. Ikaw, tsismosang babae ka. Kapag nagmadaldal ka pa, masasaktan ka. Ate, ang bigas na to'y mahal binili ni boss. Isipin mo rin si boss. Bakit para sa iba ka pa nagpapakiusap? Negosyanteng walang puso ka naman talaga. 50 beses na ng presyo. Paano makakasurvive ang tao? Kasi naman, ang taas ng patong. Sobra na. Oo nga. Grabe. O CJ. Mula ngayon, 60 piso na. Kada kilo. Grabe ka magtaas ng presyo. Parang nananamantala ka, boss. Tama. Sa mansion ng governor, may libreng lugaw na. Tara na, bilisan nyo. Pag huli kayo, ubos na. Tera. Yung gustong maglugaw, dito pumila ng mangkok. Yung gustong magluto sa bahay, doon kumuha ng bigas. Salamat, madam. Si madam, napakabait at maganda pa. Salamat, governor.
Ang bait ni Governor. Oo nga. Mapalad ang Rongcheng. May governor na tulad ni Vo. Salamat po. Boss, lahat ng bigas natin, mahal na bili. Kung hindi natin mabenta, mawawalan tayo dito. Lahat ng bigas ng syudad andito na. Gaano katagal tatagal ang bigas ng mansyon? Baka sa huli, papakyaw pa rin dito. At saka, mayroon pa tayong Xiaoxiao. Lucky charm natin. Lahat ng ito dahil kay Xiaoxiao. Lucky star talaga ng pamilya natin. Kailangang sulitin natin. Boss! May problema, boss! Ano na naman? Kagabi, umulan. Tumagas ang bubong ng warehouse. Lahat ng bigas natin, nabasat na bulok. Ano? Boss, hindi lang bigas na tinatago nyo, pati ang kusina nasira na rin. Maging ang pamilya Gu, ubos na rin ang bigas. Ano? Boss, Salamat po, Junior Master. Salamat, Miss. Salamat po. Governor. May dumating na bigas mula sa mga magsasaka sa silangan. Napuno ulit ang bodega natin. Madami na ulit ang makikinabang. Yung mga kumuha na ng lugaw. Pumila ulit at kumuha ng isang sako. Ang governor, parang ulap ng katarungan. salamat, Governor. Maraming salamat po. Paanong nangyari? Nabutas ang warehouse ko baha pa ngayon? Tiyak na pakana ni Hulin Chuan to. Yaya, si Yaya ang dahilan. Aba, buhay pa pala si Yaya. Kaya pala, boss, ganito kamalasin nitong mga nakaraang araw. Tiyak, dala ni Yaya, ang malas. Tama. Yan pala ang little jinx na, nagdudulot ng kamalasan. Ikaw na malas-malasin, nasa likod mo lang ako. Tara. Anong balak nyo? Lumapit ka. Kaya pala si Budashway. Gumingzang. Ang lakas ng loob mong magdala ng pekeng gamot para lokohin ako. Dashway, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Lahat to ay gawa ni si Hulin Chuan ang nag-utos sa akin nito. Siya ang nagpagawa na palitan ko ang gamot. Tapat akong tao sa'yo. Paano ko magagawang linlangin ka? Tama, 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 pwede akong magpatunay. Sila talaga ang nagpalit ng gamot. Totoo ba? Kung ganun, bibigyan pa ulit kita ng isang pagkakataon para bumawi. Sabihin nyo, ano yon? Itapon mo tong bagay na to sa lugaw nila. Pag nagawa mo yan, barado na ang issue sa gamot. Opo, nasa utos ni Dashway. Pakiusap lang, huwag nyo sanang saktan. Ang anak ko. Nasa kakayahan mo na yan. Sir, sir, inosente ang mga evacuees na iyon. Ikaw, Babaeng yan, sumagot ka pa ng sumagot. Baka pautusan ni Budashway na barilin ka. Hanggang mamatay ka. Wo Lin Chuan, di ba gusto mong makuha ang simpatiya ng mga tao? Aba, hindi ko hahayaan mangyari yan. Kapag nawala ang tiwala nila sa'yo, tingnan natin kung paano ka lalaban sa akin. Heto, hawakan mo. Humanap ka ng tiyempo tapos ilagay mo doon. Sige. Salamat. May laso ng lugaw na to. May laso ng lugaw mula sa opisina ng gobernador. Ang sakit ng tiyan ko. Ako rin. Masakit din ang tiyan ko. Ako rin, ang tiyan ko. Masakit na rin ang tiyan ko. Nilagyan ng laso ng lugaw ng opisina ng gobernador. Ang sakit ng tiyan ko. impossible. Ako mismo ang tumutok. Dito simula pa ng umaga. Siguradong walang problema yan. Bilis, tawagin ang doktor. Opo, Dahil sa lugaw ng opisina nyo, nagdugo ang bibig namin. Lason nga yung lugaw nyo. Wow, gobernador. Kahit ayaw mo kaming patirahin. Sana naman di mo kami nilason. Nagpakitang gilas ka lang. Na parang tumutulong. Pero plano mo pa lang. Patayin kami. Galing mo ah. Tama, may lason nga sa lugaw. Sino pa ang tatangkang kumain yan? May mamamatay talaga. Bilang gobernador, pinapangako ko na, wala talagang lason sa lugaw na yan. Ikaw, ano ang ipinapangako mo, ha? May namatay na nga. Pinapangako ko, mismong si Yaya ang naghugas ng bigas na to ng kamay niya, ilang ulit niyang hinugasan, pati palad niya namula na, siguradong malinis yon.
Oo, ako rin. Pwede kong patunayan. Tumulong din akong magbantay ng apoy. Kayo, mga bata pa lang kayo. Ano ba alam nyo? Ang opisina ng gobernador, sila naglagay ng lason. Gusto talaga nila kaming patayin. Hayaan nyo na lang akong masaktan hanggang mamatay. Tama ang sinabi nyo. Malinaw na silang may kagagawan nito. Gusto talaga nilang ipatay kayong mga evacuees. Ikaw, malas ka sa buhay. Ako, papatayin talaga kita. Ginagaya mo pa akong malas. Akala nyo ba, si Wolin Chuan? Totoo talagang mabait yon? Pinagsama-sama lang naman kayo niya, para mas madaling hulihin kayong lahat, para hindi na kayo mag-aksaya ng bigas sa lungsod. Siya pa, pwede pang magpapogi ng pangalan niya. Sa totoo lang, si Hulin Chuan, hindi katulad ng iniisip niyo na mabait. Malupit talaga ang intensyon niya. Lahat ng bigas na naipon ko, pinausli niya ng paraan para mabasa. Ayaw talaga niyang mabuhay pa kayo. Gumingshang, Wushiyong, tigilan niyo ang paninira dyan. Libreng tumutulong ang Dujun sa mga nasalanta. Para yon sa bayan at sa bansa. Hindi katulad mo. Pag nagkagulo, pinalalayas mo agad mga tao. Ikaw ang tunay na may masamang hangarin. Kita niyo naman lahat, may isang walang pakialam kung mamamatay ang mga tao. Meron namang kinikita sa panahon ng sakuna. Hindi dapat pinagkakatiwalaan ang mga sinasabi nila. Kalokohan yan. Pinalayas ko sila, para rin sa kabutihan nila. Pakinggan niyo na lang mabuti. May bigas na, pero pinalayas pa kayo. Para raw sa ikabubuti niyo, bait daw nila. Ikaw. Wow, that's why. Parang desperado ka na yata, parang nagwawala ka na talaga ngayon. Hindi ako makikipagtalo sa babae. Dujan, kung talagang walang problema ang lugaw mo, ikaw ang mauunang uminom ng isang mangkok. Doon pa lang, malinaw na. Oo nga naman. Kung ang lugaw mismo ni Wo Dujan ang niluto nyo, at iinumin mo rin, edi walang problema talaga. CJ, Malinis naman ang konsensya ko bilang Dujen. Hinding-hindi ko ipapahamak ang lugaw. Hindi gagawa ng mga mabababang gawain. Ako mismo, voluntaryo akong iinumin ang lugaw na to, para mapatunayang wala akong ginawang masama. Mabuting tao si Papa, hindi niya gagawin yan. Naniniwala akong mabuti si Papa. ikaw, traitor ka. Sinong nagsabi na pwede kang magsalita? Gumingshang, si Yaya ay anak ko na ngayon. Hindi mo na trabaho siyang turuan. Si Papa at si Mama hinding-hindi magnilason ng lugaw. Kung hindi kayo naniniwala, ako mismo iinumin. Kitang-kita niyo, uminom ako, walang nangyari sa akin. Walang ginawa si Papa. Kuya, Mama, ako sumakit ang tiyan ko. Sure. kuya, Imposible yan. Paano nangyari yon? Nakita niyo na, di ba? Akala ni Hulin Chuan natakpan na niya lahat. Pero matalino si Wu Dashwei. Nabulgar din ang balak niya. Nakita nyo? Obvious na nilagyan ng lason ang lugaw sa Dushan's mansion. Sigurado talaga yun. Tama, pati si Little Master na lason. Siguradong may lason sa lugaw. Gumingshang, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Kung alam ni Dujun na may lason ang lugaw, bakit ipapainom kay Xiao-Xiao? Bakit? Siyempre, meron kayong antidote. Buti na lang talaga may Diyos. Nabulgar yung kalokohan. si Papa at si Tita mabubuting tao, hindi nila gagawin yan. Ikaw, malas ka sa buhay. Hindi ka dapat sumasabat. Dapat noon pa kita pinatay. Sabi ni Papa at Mama, hindi ako malas. Ang batang to, anak ko siya. Sabi ng mga manghula, malas siya. Magdadala daw ng kamalasan sa lahat. Ako. Masakit man, pinabayaan ko siya. Sino mag-akala? Kinuha naman ng pamilya ko. Kita nyo, dumating na nga ang tagtuyot. Yun pala yun. Wow, Dujen. Dapat bigyan mo kami ng malinaw na sagot ngayon. Parusahan ng malas. Ako ba talaga ang malas? Hindi malas si Yaya, siya pa nga ang swerte. Kung wala si Yaya, wala kayong makakain ni Konti. Akala mo ba basta ka na lang mag-imbento ng dahilan? Maluloko mo na kami? Kung walang malas na yan, edi wala sanang tagtuyot at gutom. Gumingshang, Yaya, kung anak mo talaga siya, bakit mo pipilitin siyang mamatay? Ginawa ko naman to, para sa lahat. Hindi pwedeng hayaang maapektuhan ng malas ang lahat. Magaling ang prinsipyo mo, Boss Go. Wow, Dujen. Huwag mo sanang itago ang malas na yan. Kalabanin mo kami. Habang buhay ako.
Si Yaya ay anak pa rin ng Dujan Mansion ko. Kahit swerte o malas pa siya. Anak ko pa rin siya. Laging pinagtatakpan ni Wo Lin Chuan. Ang malas na yan. Hindi niya iniintindi ang buhay ng lahat. Hindi siya karapat-dapat maging Dujan ng Romcheng. Palayasin si Hu Linchuan sa Rongcheng. Palayasin sa Romcheng. Palayasin sa Romcheng. Papa, Hindi talaga ako malas. Walang lason sa lugaw na yon. Hindi ako malas. Kasalanan ng mga taong yan lahat. Kung ako ang tatanungin, dapat si Wu Daswai ang gawing Dujan ng Romcheng. Hindi yung isa na. Puro cover up sa malas. Hindi niya iniintindi kung mabubuhay tayo o hindi. Kita nyo naman, Wo Lin Chuan, alam ng lahat, ang totoo. Nakuha ko na ang Romcheng, ni hindi pinawisan. Kung gusto mong makuha ang Romcheng, tingnan muna natin kung sasang-ayon ang mga sundalo ko. Wo Lin Chuan. Anong ibig mong sabihin? Ako ang Dujan na pinapanigan ng lahat, hindi ka pa rin susuko? Susuko? Ang gusto ko lang ay, malaman ang tunay na nangyari, linisin ang pangalan ng mansion. Nakakatawa, linisin daw ang pangalan. Sumuko ka na, simula bukas, wala nang makikilala sa'yo dito sa Romcheng. Alisin si Wo family. Suportahan si Wu Daswai bilang bagong namumuno sa Romcheng. Alisin si Wo family. Suportahan si Wu Dashway. Wo Lin Chuan. Ipababa mo ang mga armas ng mga tao mo. Sumuko kayo. I turn over mo na lang ang pwesto ng Dujan sa akin. Baka sakaling patawarin ko pa ang pamilya Wo. Wo Shiyong. Hindi ko hahayaan na. Magtagumpay ang plano mo. Yaya, pumunta ka muna sa tita mo. Yaya, himasin ko na ang tiyan ni kuya. Hindi masakit si kuya. Humawak ka sa pamilya Wo ko. Mamamatay ka talaga. Tay, bigla na lang hindi na masakit ang tiyan ko. Ako rin, wala na rin akong nararamdaman na sakit. Ha? Paano nangyari yon? Sigurado naman akong pina. Andyan na ang doktor, pakipadaan po. Doktor, andito na po kayo. Bilis, patingnan po natin agad kay doktor. May lason ba talaga sa lugaw na to? Sige. Suriin mo, Wo Lin Chuan. Matinding lason daw ito. Gusto kong siguruhin mong mawala na ang pag-asa mo. Kimo Dujan, sa lugaw na ito, may tinago nga pong bagay. Impossible. Lolo, nagkamali po ba kayo? Oo nga, hindi naman naglagay ng kahit ano si Yaya sa lugaw. Hindi kami gumagawa ng masama. Tama na, walang kwenta ang palusot nyo. May lason talaga sa lugaw. Sabihin mo na anong klaseng lason. Hindi naman talaga lason. Ginseng lang naligaw mula sa bundok. Ito ay pampalakas ng katawan. Kung matagal nang hindi kumakain ng tao, madaling sumakit ang tiyan. Maaari ring magsuka. Ang batang si Xiao Xiao ay bata pa. Ang mga biktima ay hindi rin kumain ng matagal. Kaya nagkaroon lang ng kalituhan. Impossible. Alam ko naman na. Tanda. Baka siguradong nagkamali ka lang. Matagal na akong manggagamot. Alam ko ang pagkakaiba ng gamot at lason. Ang ginseng na to ay bihira lang matagpuan. At ginamit pa ito ni Dujan sa lugaw. Isa siyang mabait na tao, bihira na ngayon ang ganon. Hindi totoo. Doktor na walang alam ang tawag dyan. Ikaw, binabastos mo ako at ang pangalan ko. Buong buhay ko naging doktor dito sa Romcheng. Tanungin niyo lahat ng tao. Nagkamali ba talaga ako kahit kailan? Tama, si Dr. Huang. Matagal na siyang doktor sa Jis Hitang. Ilang taon na ba siyang gumagamot ng sakit? Hindi siya magbibigay ng problema. Oo nga, ang matandang doktor na ito. Nakagaling siya ng napakaraming sakit na mahirap gamutin. Malaki ang respeto ng lahat sa kanya. Kahit kailan hindi siya magkamali. Mukhang napagbintangan natin si Dujen. Ang Dujen talaga ang matuwid dito. Sabi ko na nga ba, hindi maglalagay ng lason si Papa. Xiao hindi ka na nautal. Ayos na po ba talaga ako? Magaling ka na, wala ka ng utal. Tita, ngayon, malas ba si Yaya? Siyempre, hindi. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga tao. Si Yaya ang pinakamalaking swerte sa atin. Hindi siya malas o ano paman. Dujen, may nakuha pong botelya ng gamot mula sa kanya. Pacheck mo kay doktor. Dujen, lason po itong laman ng bote. Paano naman mangyayari yon? Yung wild ginseng, ako mismo ang nag-ipon para makabili noon. Nagkamali ba ako ng ilagay na gamot? Sinadya mo talagang maglagay ng lason. Ano? Kung gusto mo ko patayin, sige lang. Hindi ganun kadali ang mamatay dito. Sa kampo namin, maraming paraan para pahirapan ka. Tingnan lang natin kung
Matigas pa rin ang ulo mo. Hindi ako, siya. Si Boss Go ang nag-utos sa akin gawin to. Walang hiya ka. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Mabigat ang pagdadamay pati pamilya mo. Kasi, kakapanganak lang ng asawa ko. Hindi pa natatapos ang buwan ng anak namin. Ako, ginawa ko lang to para gumanti kay Wo Linchuan. Sabay idamay si Guminzang. Mag-isa ko lang ang gumawa nito. Sayang lang. Hindi talaga pumabor sa akin ang langit. Kaya pala, isang malaking hindi pagkakaintindihan lang pala ito. Ako bilang hepe ng militar. Masyado lang talaga akong nag-aalala. Wow, that's why. Kung ganun ka na lang kaabala, sa mga pangyayari dito sa lungsod ng Rome, bakit hindi mo na lang kunin pabalik ang mga evacuee na yan, at ayusin ng maayos, anong tingin mo? Pero dahil pinili nilang manatili dito sa lungsod ng Rome, sila na ngayon ang mga tao mo, Wo Dujen. Bilang isang hepe, paano ko naman sila madadala pabalik? TSA, napaka-plastic mo, kunwari pa na mabait. Tara na, alis na tayo. Hip, Bobo. hip, hip. Sir, ayos ka lang ba? Yaya, buhay ka pa. Inay. Tay, ayos ka lang ba? Sir, bakit buhay pa tong malas na batang to? Nag-amag ang bigasan. Napalitan ang gamot ng Wu Army. Siguradong tong malas na batang to ang may gawa. Malas ka. Kaya pala, walang nagyayari ng maayos sa lahat ng ginagawa ko. Ikaw pala tong, malas na to. Sir, maawa ka naman. Patawarin mo na si Yaya, please. Tumigil ka. Wala kang kwenta babaeng to. Nagluwal ka ng isang batang minsang malas na tunay. Ayoko, wag mong saktan si inay. Tay. Patayin mo sila dahil sa kanila lagi tayong minamalas. Ikaw, malas ka sa buhay ko. Mamatay ka na. Huwag mong saktan ang anak ko. Patayin mo siya. Patayin ang malas na yan. Mamatay ka na. Huwag mong saktan ang anak ko. Wow! Hindi mo pwedeng saktan si Yaya. Ikaw, Mrs. Dujan kayo. Kahit mayaman at kapangyarihan kayo, hindi nyo pwedeng pakialaman ang buhay pamilya namin. Di ba? Ikaw ang masamang babae dito. Si Yaya ay amin, hindi siya sa inyo. Siya ay amin. Sabi ng inay ko, siya ang amin. Isa lang siyang aso, ano man ipagawa ko sa kanya, dapat gawin niya. Ikaw ang aso dito. Si Yaya ay swerte, hindi siya aso. Oh, pakinggan nyo nga. Ganyan ang pagtrato ng lahat kay Yaya. Hindi nyo alam kung paano. Siya lumaki sa bahay na to. anak ko siya. Sabi ng bunso kong anak na lalaki, aso siya. Aso nga siya. Ngayon, kilala mo na pala siyang anak mo. Sino bang ama ang bigla-bigla na lang itatapon? Ang sarili niyang anak. Sa kung saan. Hindi alam ng iba. Akala nila magkaaway lang kayo. Bakit ba? Gusto kong itatapon ko. Anak ko siya. Anong gusto kong gawin, iyon ang mangyayari. Tara na, Yaya, sumama ka na sa akin pauwi. Yaya, ikaw mismo ang itinapon nila. Ngayon, ikaw ay anak ng pamilya ng Dujun. Hindi ka basta pwedeng kunin ng kahit sino. Wala ring pinagkaiba kahit napulot pa yan. Anak ko pa rin siya. Kahit patayin ko pa siya. Iyon ang kapalaran niya. Lalayo na lang ako sa'yo. Maawa ka na. Wag mong saktan si Yaya, pwede ba? Lumayo ka, masamang tao. Huwag mong hawakan si Yaya. Kailangan patayin ko ang malas na to. Itapon mo siya sa kaldero, pasuin mo siya hanggang mamatay. Sundin natin si Xiao. Sir. Tay, ayos ka lang ba? Ikaw na talagang malas, hanggat hindi mo ako pinapatay. Hindi ka talaga titigil, no? Guminzang, sigurado ka ba na si Yaya ay siya talagang malas? Dujan, nahanap na ang tao. Dalhin na rito. Opo. Guminzang, tingnan mo nga, pamilyar ba ang taong ito sa'yo? Sir, tama na po. Patawarin na po natin itong maliit na cutie. Kakapanood lang ni Xiao Xiao, naiyak pa. Uwi na lang tayo agad. At ipagamot natin si Xiao Xiao, maghanap tayo ng doktor. Ginoong maestro. Bakit ka nandito? Namumulubi lang, naghahanap ng makakain. Maestro Zhang, ikaw na ba ang magsasabi? O gusto mong ako pa ang magsalita? Dujun, patawarin mo ako. Ako na mismo ang magsasabi. Ang ginang na ito ang lumapit agad sa akin. Pinapunta niya ako para manghula para sa dalawang bata. Napansin ko na ang batang babae ay may likas na swerteng kapalaran. Dala-dala niya talaga ang buenas. Yung batang lalaki, may itim na alingas nga sa pagitan ng kilay.
may dalang malas at kapahamakan, isinilang na malas. Pero itong ginang na ito, nagbigay sa akin ng 200 pirasong pilak. Pinakiusapan niya ako, nabaliktarin ang kapalaran ng 2 bata. Ipagsabi ko daw, dito sa sir na ito, kaya ako naloko ng sarili kong hangarin. Anong sinabi mo? Siksiyaw ang malas? Imposible yan. Sir, narinig mo ba? Si Yaya ang swerte. Alam ko na, sobrang bait ni Yaya kaya siya ang swerte. Ako ba talaga ang swerte? Siyempre, swerte si Yaya. Simula nang pumunta ka sa bahay namin, puro maganda ang nangyayari. Sir, lahat ng yan tinawag lang ng mga para. Sir an tayo. Huwag kang maniwala, please. Hindi malas si Xiao Xiao, yung babae ng malas. Si Xiao Xiao ang swerte ng tatay. Ginoong Gyu, kapag kasama mo ang malas, Lahat ng bagay nagkakabuhol-buhol. Kung hindi ka pa naniniwala, balikan mo ang lahat. Hindi ba parang, palaging maganda ang simula, pero sa mismong huling sandali, palaging sablay ang lahat. Sir, masama na naman sir. Yung mga gamot natin, ninakaw ng mga tulisan. Sir, Ano? Sir, may masama na namang nangyari. Sir, ano na naman? Umulan kagabi, tumulo ang bubong ng bodega. Lahat ng bigas sa loob ng bodega, nag-amag na. Ano? dun. Tay, ayos ka lang ba? Dun. Ikaw talaga, malas ka. Hindi ka titigil hanggat hindi mo ako napapahamak. Ano? Mali. Lahat ng ito mali. Kaya nga. Si Yaya lang talaga ang swerte ng pamilya natin. Dun. Siguradong binayaran ng pamilya Wo ang manghuhula. Xiao, paano mo masasabing hindi siya ang swerte? Siya lang naman ang nag-iisa mong anak na lalaki. Tay, ako ang swerte natin. Masyado lang nagdadaldalang matandang ito. Ikaw, walang hiya kang bata. Dun. Tama si Xiao. Pinapaniwala lang tayo ng taong to sa kasinungalingan. Siguradong bayad siya ng pamilya Wo para guluhin tayo. Dun. Kailangan. Huwag kang magpaloko sa kanila. Ikaw. Mukhang, kailangan ko nang kunin ang pamana ng lolo ng mga lolo ko. Ano tong bagay na to? Ito ang ipinamana pa ng lolo ng master ko, ang salamin ng kapalaran at malas. Kayang sukatin nito ang swerte ng isang tao. Kung siya'y swerte, makikita na may gintong liwanag sa paligid kapag tumingin sa salamin. Kung siya naman ay malas, itim na usok ang babalot sa paligid niya. Subukan natin agad. CJ, ngayong araw, kailangan ko talagang malaman kung sino ang malas dito. Dun, hindi nyo pa ba talaga ako pinaniniwalaan? Huwag na nating subukan. Itong batang cute na to. Siguradong siya ang malas. Kung sigurado kang malas si Yaya, bakit hindi mo na lang subukan? Paulit-ulit mong sinasabing malas si Yaya, pero hindi ka naman makapagsalita ng diretsyo. Takot kang subukan. Boss Gyu, bilang negosyante dapat alam mo, ang prinsipyo ng may tinatagong kasalanan, di ba? Don, subukan na lang natin. Baka nga naman, swerte talaga si Yaya sa atin. Bawal saktan ng mama ko. Ikaw, hindi mo naman oras para magsalita. Anak mo lang, malas na nga, tapos niluwal mo pa. Dun, magdesisyon ka para kay Xiao naman. Napakainit ng ulo nitong taong to. Kung matapang ka, subukan mo na lang. Si Yaya ay hindi naman natatakot. Sige, subukan na natin ngayon. Huwag nating subukan. Hindi ito possible. Ayan, di ba sabi ko sa'yo, lumalabas na ang itim na usok, sobrang kapal pa ng itim. ito na. Pinakamalalang malas ata ito, hindi ito possible. Tingnan nyo naman, gintong liwanag sobra-sobra, tiyak na siya ang pinakamalaking swerte. Ginto ang liwanag. Si Yaya nga ang swerte. Totoo pala akong swerte. Sabi ko na nga ba, si Yaya talaga, ang tunay na swerte ng pamilya natin. Itong batang babae na to ay tunay na swerte. Swerte, I bless mo ang ulan at hangin ngayong taon. Swerte, sana I bless tayo. Totoo ngang gintong liwanag. Si Yaya pala talaga ang swerte. Pinalayas ko pa ang swerte ng bahay natin. Guminzang. Sa wakas ay nakita mo na. Dun, sigurado akong, may nandaya sa salamin na yun. Yung tinatawag nilang salamin ng swerte at malas. Pampaloko lang yan. Boss Gyu, nalasahan mo na kung anong pakiramdam ng maling akala sa isang peking kayamanan. Huwag mong sabihin hindi mo pa rin pinaniniwalaan. Ikaw? Pinalayas mo na ang swerte.
Pero tinira ang malas sa bahay. Sira ba ang taong ganon? Di ba tama? Kung ako yan, baka inaalagaan ko pa yung swerte. Baka milyonaryo, na ako ngayon. Simulat sa pool pala, mali na ang iniisip natin. Hindi. Kasalanan lahat ng babaeng ito. Siya naman ang naging sagabal sa lahat. Chen Yali, ikaw talaga. Dahil sa'yo, nawala sa akin ang swerte. Pinagdamot mo pa ang pagkakataon kong yumaman. Dun, nagkamali po ako. Nadala lang ako ng init ng ulo. Pero si Xiao Xiao, siya ang nag-iisa mong anak na lalaki. Hindi siya ang malas. Ma, tumayo ka na! Masamang tatay binugbog ang nanay ko. Pag tumanda ka na, Lahat ng pagmamayari ng pamilya Go ay magiging akin. palalayasin kita. Paiirapan kitang magutom hanggang mamatay ka. Ikaw, malas ka talaga. Xiao Xiao. Gusto mo pa ring makuha ang pamilya Gu. Managinip ka na lang. Ngayon pa lang, gusto na kitang patayin. Sir, huwag po. Matang sakit! Bilisan nyo, patayin na yung matandang yan! Sir. Yaya ay isang swerteng bata. Baka dapat nga lang, dalhin natin uli si Yaya pabalik bahay. Nga. Hehe, si Yaya ay anak ko. Dapat lang bumalik siya sa pamilya Gu. Akala mo lang, tinapon mo lang si Yaya dati. Ngayon nalaman mong siya ay swerte. Gusto mo siyang ibalik? Hindi ganun kadali ang buhay. Tama, si Yaya ay kabilang sa pamilya Dujun. Tatay niya ako. Ano man ang gawin ko sa kanya, karapatan ko. Kung gusto kong dalhin siya pauwi, dapat lang sumunod siya sa akin pauwi. Yaya, dati ako ang nagkamali. Sumama ka na lang kay tatay. Pangako ni tatay, na ang lahat ng mayroon ang pamilya Gu, mapupunta sa'yo. Lahat ng ari-arian ng guay akin, hindi sa batang yan. Tigilan mo yan. Hindi ka kasali dito. Yaya, kung ayaw mo sa kanya, palalayasin ko yung babaeng yan, at ang malas na, batang yan. Sir, huwag po. Si Xiao Xiao po ang tunay niyong anak. Hindi ko hahayaang. Dalhin mo si Yaya palayo. Tingnan mo ang pangit mong ugali. Mga anak mo silang lahat, pero dahil lang sa malas, ganyan ka makitungo sa kanila. Hindi ka karapat-dapat na maging ama. Ano pakialam mo? Anak ko siya. Sabi ko, dadalhin ko siya. Kaya dapat lang sumama siyang pauwi. Halika, sumama ka sa akin. Masamang tao, wag mong hawakan si Yaya. Ayaw ni Yaya sumama sa'yo. Gumingsang. Si Yaya ay prinsesa ng pamilya Dujen. Hindi mo siya pwedeng dalhin basta-basta. Bitawan mo siya. Ano nangyari sa pamilya Dujun? Kahit ikaw ang Dujun, hindi mo basta-basta pwedeng agawin ang anak ng iba. Noon, ikaw ang nagtapon kay Yaya. Ngayon, wala kang karapatang kilalanin siya. Kung gusto kong itapon, itatapon ko. Wala kayong pakialam. Pwede kayong magtanong-tanong. Siya. Si Guyaya. Kahit ano pang sabihin nyo, anak ko pa rin siya. Maski patayin ko siya o gutumin ko siya, anak ko pa rin siya. Hehe, takot lang kayong pamilya Dujun na paalisin siya. Baka lang, hindi nyo matanggap mawala ang kanyang swerte. Ang kapal ng mukha mo. Hayop ka lang, ang iniisip mo lang puro pakinabang. Ano ngayon? Ako ang nagbigay sa kanya ng buhay. Dapat lang suplian niya ako. Halika, sumama ka na sa akin. Kawawa naman ang yaya ko. Talaga bang? Gugustuhin ko pang bumalik ka sa pamilya Gu. At mamuhay bilang parang hayop. Hindi, Yaya. Ang gusto lang ni Mama ay maging masaya ka. Basta masaya ka, kahit saan ka man, panatag ang loob ko. Tigil. Hindi ko kilala yung bata na yan. Ang anak ko, noong itinapon sa liblib na daan, kinuha na ng mga mababangis na hayop. Anak ng pamilya Dujun ang batang iyan. Hindi ko anak yan. Ano bang pinagsasabi mo diyan? Di ba si Yaya yan? Sir, simula nung araw na itinapon mo si Yaya, patay na siya sa mata mo. Ikaw ang mismong nagtapon at nagpasakit sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Babae. Ano bang pinagsasabi mo diyan? Mama, wag mong itakwil si Yaya. Wag mo siyang iwan. Yaya. Anak ka ng pamilya Dujun. Pinalaki ka sa marangya at maligayang buhay. Isang tunay na dalagang disente. Hindi isang malas na itinapon. Tandaan mo yan. Mama, ako si Yaya. Anak mo ako, Mama. Hindi kita anak. Hindi ikaw. Mama, ako ang anak mo, si Yaya. Madam Dujun. Pakiusap, dalhin niyo na ang anak niyo. Pauwi. Kampante ka na. Si Yaya ay anak ko. Mama. Mama! Ano ba ginagawa mo? Ikaw, babae ka. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Gumingsang. Paulit-ulit kang nananakit ng babae at bata. Parang nakakahiya na yan.
Mamaya, ang Asosasyon ng Kababaihan ng Lungsod ng Rome, pupunta rito para alamin ang nangyayari. Pag inulit mo pa, ako na mismo ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Uwi na tayo. Yaya, 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 yaya. Ang swerte namin. Kasalanan mo to, ano na gagawin natin? Ang swerte natin napunta na sa iba. Gusto ko sanang kunin, pero hindi na maibabalik. Sir, may naisip ako. May paraan ako. Mapapaswerte natin si Xiao Xiao para maging tunay na swerte. Si Yaya talaga ay napakamahiwagang swerte. Dumating na si Yaya, marunong na akong magsalita, hindi na ako mute, hindi na rin bulol. Simula nung dumating si Yaya sa atin, ang dami-daming magagandang nangyari sa pamilya natin. So simula ngayon, wala na sigurong mang-aalipusta kay Yaya na malas siya, no? Siyempre, hindi na. Si Yaya ay swerte nga. Kapag may nagsabi pa, na malas si Yaya. Si Papa na mismo ang bahala. Oo nga. Ako na ang swerte, ako na ang swerte. Dujan, sigo, si Sir Go dumating. Gusto raw kayong kausapin. Hindi ko siya tatanggapin. Kung saan siya galing, doon siya bumalik. Ay nako, Dujun. Dujun. Hindi ako narito para agawin si Yaya. Ang mama ni Yaya may sakit. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng anak niya. Gusto ko lang isama si Yaya pabalik para kahit minsan lang makita ang mama niya. May sakit ang mama niya? Pagbalik niya agad, nagkasakit. Hindi na makabangon sa kama. Sabi ng doktor, baka hindi na siya gumaling. Sigurado ka ba, na hindi ka nagloloko o may binabalak? Ay naku, General, paano naman ako magkakalakas ng loob noon? Totoo pong nagkasakit yung nanay niya. Gusto lang talaga niyang makita si Yaya. Papa, tita, gusto kong umuwi para makita si mama. Masama ang pakiramdam ni mama. Huwag kang umiyak, Yaya. Sasama si tita sa'yo pa uwi. Isasama natin ang pinakamahusay na doktor sa lungsod Rong. Siguradong gagaling ang mama mo. Salamat po, tita. Lin Chuan, sasamahan ko si Yaya para may magbantay din. Vice Officer Zhao, sasamahan mo sila. Papa, sasama rin ako. Ako rin gusto kong protektahan si Yaya. Sige, malaki na si Shower. Kaya mo nang protektahan si Yaya. Huwag kang mag-alala, Papa. Siguradong poprotektahan ko si Yaya. Gumingzang. Kapag may nangyaring masama, sa kanila kahit kaunti lang, puputulan ko ang ulo mo. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong, ligtas ko silang maibabalik. Umalis kayo agad at bumalik ka agad. Hu Linchuan, pinilay mo ang braso ko. Ipapatikim ko sa'yo kung paano mawalan ng mahal sa buhay. Tita, parang hindi ito ang daan pa uwi ng bahay. Hindi ko pa ito nadadaanan dati. Gumingzhang, ano ba talagang binabalak mo? Emre Hu, Huwag kang mag-alala. nasa ospital si mama ni Yaya. Papunta tayo ngayon sa ospital. Impossible. Lahat ng kilalang ospital, nasa silangan ng syudad, papunta ito sa kanluran. Nagsisinungaling siya, Gumingzhang. Itigil mo ang sasakyan, itigil mo ngayon din. Emre Hu, hindi talaga kita niloloko. Malapit na tayo. Vice Officer Zhao, pilitin mong ihinto niya ang sasakyan. Siraulo ka, baliw ka na talaga. Baba na, Xiao Yaya. Uwi na tayo. Saan ang punta nyo, Lireho? Ikaw pala yung dating gobernador. Nagkaalyansa pa kayo. Dapat noon pa lang, hindi ka na pinatawad ng general. Hindi ka na dapat pinaligtas. Pinatawad? Pati mga binti ko, inutil na.
Wala na akong posisyon, wala na lahat sa akin. Pinapatawad ba tawag mo doon? Ganitong klase ng sakit. Kung hindi ipadama kay Hulin Chuan, paano magiging patas? Uy, Yaya. Gusto mo talagang makita ang mama mo, di ba? Halika dito, dadalhin kita. Ayoko sinungaling ka. Gumingshang, hindi ko inakala, hindi ka pa rin nadadala. Hindi pa rin nadadala? Anak ko siya. Natural lang na gusto ko, siyang dalhin. Uncle Jao! Uncle Jao, Uncle Jao, Uncle Jao, wag kang mamatay. Huwag kayong umiyak, bilis, sumakay na. Kung hindi pati kayo, isusunod ko na, sakay na. Gumingzang. Akala mo ba ay makikipagsabuatan ka kay Chen Zigang? Nakipagsabuatan pala kayo. Hindi pwede. Kailangan kong agad ipaalam ito kay Commanding General. Tara, bilisan mo. General Wu, napakapalad ko po at buhay pa ako. Nadala ko na po si Little Lucky Star sa inyo. Kasama po si Hulin Chuan na misis. At ang anak niya, naidala ko na rin po. Ayos. Magaling ang ginawa mo. Kapag nakuha na ni General Wu ang Rongcheng, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Presidente ng Merchants Association ng dalawang syudad. Kailangan mo talagang pagbutihan ang trabaho mo. Huwag kang mag-alala, General. Talagang pagbubutihan ko po. Tutulungan ko po si General na makuha pa ang Rongcheng. Ayos. Mrs. Wu, matagal na tayong hindi nagkikita. Wushiyong, ikaw na naman. Anong gusto mo? Huwag ka namang masyadong magalit. Wala naman akong ginawa kundi imbitahan kang magtsaalang. Huwag kang magkunwari dito. Kung may kailangan ka, diretsuhin mo na. Ang tapang pa rin ni Mrs. Wu. No, pero gusto ko yan. Parang lugar na tong Rongcheng. Sa Hilaga, konektado sa Central Plains. Sa Timog, kalapit ng Ningxia. Sa kanluran, tanaw ang Beijing. Sa silangan naman, karugtong ng karagatan. Ang ganda ng lugar na to. Mas gusto ko pata. Sa panaginip mo na lang yan. Ang pamilya Hu, daan taon na dito sa Rongcheng. Ang mga tao dito, payapa ang buhay. Masaya ang lahat. Paano ko ibibigay sa'yo ang Rongcheng? Sa gaya mong walang kwentang tao at manggugulo lang. El Reho, huwag kang di marunong makisama. Si General Wu ay may kakayahang mamuno. Matalino at malakas. Pag napunta sa kanya ang Rongcheng, mas gaganda pa. Para sa bayang ito, nararapat sa kanya. Ang mga kagaya ni General Wu. Kayong dalawa, puro kayo masama. Mga traidor kayo. Kung hindi mo tatanggapin ang paanyaya ni General Wu, wala kaming magagawa kundi gumamit ng dahas. Siguradong hindi pa alam ni Wu Linchuan na kayong lahat, nahuli na namin, di ba? Masasama kayo, wag ninyong sasaktan si kuya. Huwag kang mag-alala, kayong lahat, walang makakatakas dito. Ang batang to, ang swerte niya ay malaki ang pakinabang kay boss. Wushiyong, huwag kang gumawa ng masama. Yaya, Ma'am, huwag mong saktan ang anak ko. amo, hindi ko talaga napigilan si Ma'am. Sabi ni mama, may sakit si mama daw Yaya. Ayaw ni Yaya na magkasakit si mama. Walang problema kay mama. Yaya, kawawa naman ang yaya ko. Amo, pakiusap, pakawalan niyo na si Yaya. Babae ka, bakit ka naglalabas-labas at nagsasalita pa? Dali, ibalik niyo siya. Amo, pwede akong mamatay para kay Yaya. Pakiusap, pakawalan niyo na siya. Siya lang ang nag-iisa kong anak na babae. Mama, ayaw ni Yaya na mamatay ka. Gusto ni Yaya makasama ang mama at mabuhay. Mababaw ang isip mo, babae ka nga. Si General Wu, gusto lang niyang gamitin ang swerte ni Yaya. Pag nakuha ni General Wu ang buong bansa, kasama tayo sa angat. Di ba? Sa panahon na yon, mas magandang buhay pa kay Yaya. Hindi ko alam ang tungkol sa aangat na yan. Ang gusto ko lang, maging ligtas lang ang yaya ko. Ikaw, gumingshang, managinip ka na lang. Ang taong kagaya niya, papalayasin ang mamamayan. Pababayaan na lang mamuhay ng patapon. Kahit andyan pa si Yaya, hindi niya makukuha ang buong bansa. Mas mabuting pakawalan mo na kami. Kung hindi, siguradong hindi ka palalampasin ni Commanding General. Para sa akin, ordinaryong insekto lang ang mamamayan. Para naman sa ambisyon ko, kahit magsakripisyo sila, ayos lang.
Magaling si General. Basta nandito si General Wu, hindi ako matatakot kay Hulin Chuan. Pagdating ni Wolin Chuan, ako mismo, aabangan siyang bumagsak sa trap ko. Walang lusot. Pare-pareho kayong masama. So, ano ngayon? Ang kalaban ng kalaban ay kaibigan. Ngayon, malaking tulong si Boss Gu dito. Hindi naman. Kayo pa ring pinakamagaling, General. Talagang magaling ka, General. Mga yayabang na tao. Napakagali ng commanding general natin. Siguradong ililigtas niya tayo. Ang mga plano nyo, siguradong babagsak din. Talaga. Kung ganun, papatayin ko na kayong lahat pagdating ni Wolin Chuan. Kasama ko pang, ipapadala siya sa inyo doon. Kapag nawala na ang pamilya Wo dito sa Romcheng, akin na tong syudad na to. Subukan mo. Bakit naman hindi ko kayang gawin? Sige, ikaw ang unang target. Subukan mong saktan ang anak ko. Kahit nasa kabilang buhay ako, hindi kita patatahimikin. Sabi ni Papa, ang lalaki dapat matapang. Hindi kami natatakot mamatay. Sige, gawin mo na hindi natatakot si Xiaoer. Ayos. Kung ganoon, ako na mismo ang gagawa niyan. Masama nata, Commanding General. Nakipagsabuatan si Go, Mingzang at Chen Zigang. Lumipat sila kay Wu Xiyong, at dinukot si Miss Yaya, si Little Sir at si Ma'am Din na kidnap. Ano, ipaabot mo agad sa lahat, magtipon at pumunta agad sa Go family. Opo, teka muna, magpadala agad ng telegram sa frontline. Kahit anong mangyari, kunin agad ang Wu City. Kung sino man ang sumaktan sa pamilya ko. Wawalayan ko silang lahat, opo. Xiaoer. Kuya, Wu Xiyong, kung gusto mo pumatay o maglaro, bahala ka na. Bigyan mo na lang ako ng mabilis na kamatayan. Diretso na lang. Paano naman pwede yun? Kayo, ngayon nasa kamay na kayo ng tatay nyo dito, sa laro na to. Siyempre ako ang nagpapasya ng mga rules. Anong balak mo talaga? Kung papatayin mo, ako na lang. Huwag mong saktan ng mama ko. Kung gusto mo pumatay, patayin mo ako. wag mong saktan si kuya. Kung gusto mo, ako na lang ang patayin mo. Huwag mong galawin si yaya ko. Ako na lang ang papalit para sa kanila. Mga tanga talaga kayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadeterminadong magpakamatay. Hindi kayo makakalusot ng ganun kadali. Sabi ni Guminzang, itong batang babae na to ay maswerte. Aba, susubukan ko nga yan ngayon. Huwag na kayong magunahan. Maglaro tayo ng isang game. 6 na bala ang kasya sa baril na to. Ngayon isa lang ang nakalagay. Isa-isa kayong bibigyan ng tig-isang putok kung walang mamamatay. Sobrang swerte talaga kayo. Sino ang mauunang sumubok? Ikaw ba? O ikaw? Ako na lang ang mauna. Kung mamatay ako, sana palayain mo sila. Tia, huwag! Mama! Okay lang. Huwag kayong matakot yaya, Xiaoer. Sige na Wu Xiyong, pumalakpak ka na. Ang tindi mo talaga, Mrs. Wow. Pero hindi natin alam kung kalmado ka pa rin pag nagpaputok ka na. Tiya, huwag. Pakiusap. Sana hindi kami tamaan. Hindi pwedeng mamatay si Tiya. Ang swerte talaga nitong si Mrs. Wow. Mukhang kailangan na palitan ng susunod na swertehin. Ang susunod. Ikaw naman. Kayong dalawa, ang tindi ng buhay nyo ha. Wala, titignan na lang natin kung sinong maswerte sa inyo mga bata. Huwag mong saktan si yaya, ako na lang papalit sa kanila. Wu Shikang, inaapi mo ang dalawang, batang walang kalaban-laban. Ang tapang mo nga ba talaga? Kung matapang ka, sa akin ka na lang. Hindi. Dapat may sportsmanship tayo. Ito nga palang batang babae na to. Sinabi nilang maswerte di ba? Malay mo, baka talagang makaligtas pa kayo. Huwag, kuya, yaya!
Ang sakit ng binti ko. Ang binti ko. Anong kalokohan to? Bakit parang yumuko ang bala? Pinoprotektahan ko si kuya. Nagpapanggap lang kayo. Hindi ako naniniwala sa ganyang milagro. Halika dito. Titignan ko ngayon paano ka pa makakaiwas. Bala na yumuyuko. Hindi pa rin ako naniniwala dyan. Huwag mong bitawan siya! Wushiyong, tigilan mo na. Wow, Lin Chuan. Bakit ang bilis mong dumating? Pero dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Tatay, mag-ingat ka. Wow, Lin Chuan. Huwag kang masyadong magyabang. Puro tao ko ang nasa labas ng pinto. Kung naglakas loob kang mag-isa dito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik. Iyan ba ang sinasabi mong mga tao sa labas? Mga inutil yun. Gobyerno militar. May mahigit 30 tao sa labas ng pintuan. Lahat sila nahuli na. Ayos ang ginawa ninyo. Ano to? Paano nangyari yon? Lin Chuan, dumating ka na. Nahihirapan kayo. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng nanakit sa inyo. Walang takas ni isa. Gobyerno militar, buti naman dumating ka rin. Napilitan lang din ako dito, alam mo naman. Kung hindi ko sila sinuportahan, pati buong pamilya namin sa Gyu, delikado. Ikaw. Guminghang, duwag kang matakot mamatay, mahina ka lang. Hindi ka ba duwag? Sige, gawin mo. Ako. Kung gusto akong patayin ni gobyerno militar, siya na bahala. Guminghang. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung marunong ka lang sana magpahalaga, hindi sana kita kailangang parusahan. Gobyerno militar. Alam ko na talaga ang mali ko. Totoo, totoo. Yaya, halika, ipakiusap mo kay Papa. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Tama na Guminghang. Huwag mo nang gamitin si Yaya. Sobra na ang naging pagdurusa niya dahil sa'yo. Tinglan. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pangako, basta ipakiusap mo ako ngayon. Mula ngayon, magiging tapat na ako sa'yo. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Wow, Lin Chuan, huwag kang magpakasaya. Kapag dinala na ng Wu Army ko ang buong Rong City, siguradong hindi ka na makakatakas kahit saan. Tigilan mo yung kalokohan. Jiao, sabihin mo kay Wu that's why. Kung anong nangyayari sa Wu City ngayon. Wu that's why, huwag kang mag-alala. Maayos ang mga tao sa Wu City. Dahil sa'yo, pinalayas mo ang mga nagugutom na tao. Tapos araw-araw mong kinakamkam ang kayamanan ng mga mamamayan. Simula noon, wala nang kapaguran ng mga tao sa Wu City dahil sa'yo, kaya't pag-utos ni gobyerno militar na sumugod ang tropa, nagbukas agad ng pintuan ng mga tao at masayang tinanggap kami sa Wu City. Imposible, nasaan ang vice captain ko? Tinatanong mo si Wang Xing? Baka ngayon ay ulo niya na ang nakasabit sa dingding ng syudad. Ikaw. Gobyerno militar, pinilit lang ako ni Wu Xiong. Gobyerno militar, maawa ka naman. Patawarin mo ako. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Sabi mo pa na sino mang may Xiao Foxeng, maghahari sa buong mundo. Kasi inutil ka. Kalokohan ang pinagsasabi mo. Ikaw, lahat ng ito, gawa niya. Mga tao, dalhin sila sa baba. Opo. Xiao Er, ayos ka lang ba? Ayos lang si Xiao Er. May masamang tao na gustong pumatay kay Xiao Er, pero hindi natakot si Xiao Er. Napakabait mo, Xiao Er. Yaya, ikaw ba natatakot? Oo, natatakot ako. Masasamang tao sila dahil gusto nilang pumatay. Ayoko na may mamatay sa atin. Ang bait mo, Yaya. Sa pagkakataong to, tanggap ni tatay na naging pabaya siya. Pero pangako ni tatay, laging babantayan si Yaya mula ngayon. Oo, naniniwala si Yaya kay tatay. Nagawa ng ayusin ni gobyerno militar ang lahat. Pansamantala naming nilagay sila sa likod ng bakuran. Joe, buti naman at buhay ka pala. Salamat sa swerte ni Munting Miss. Hindi ko rin nakalain na may relo ako dito, na siya palang samalo ng bala para sa akin. Basta't ayos lang kayo. Ligtas ang lahat, iyon ang mahalaga.
Gobyerno militar, natagpuan namin habang sinusuri ang bahay ko. Sa bodega ng kahoy. Nadiskubre naming buhay pa silang dalawa pero nanghihina na. Yaya, Bakit? Buhay ka pa. Dati pa dapat kita pinatay. Ngayon na nasa mga kamay na ninyo ako. Ito na talaga ang kaparusahan ko. Chenyali, si Guminghang, hindi siya nabubuhay dahil sa sariling gawa niya. Hindi ko hahayaan na masaktan mo pang muli ang anak ko. Kayo ang dahilan kung bakit kami ng nanay ko ay naging ganito. Malas kang bata, mamatay ka na! Yaya, mamatay ka na! Kapag patay ka na, samin na ang lahat ng yaman ng Gu. Jiang Tinglan, wala kang puso, demonyo ka. Naglakas loob ka pang saktan ng anak ko. Hindi ka ba marunong magtakot? Magising ka nga. Akala mo ba na tinuturuan? Musiksyaok-siyaw ng ganito. Makakabuti iyon sa kanya? Ngayon, walang pakialam siksyaok-siyaw. Puno siya ng galit. Kapag nagtuloy-tuloy pa ito, magiging miserable ang buhay niya. Sa paniwala mo basta itatapon mo si Yaya. Tapos papasok ang dalubhasa para sabihing siksyaw ang swerte. Ligtas na kayo. Nagkakamali ka. Tanging kapag magkasama sina, Xiaoxiao at Yaya, doon lang maawat ang kamalasan ni Xiaoxiao. Idinisenyo mong itapon si Yaya, mas lalong napapahamak ka lang at ang iba. Ako ba talaga ang nagkamali? Ni minsan hindi naman kami ni Yaya, naghangad makipag-agawan sa inyo. Tahimik lang naming gustong mabuhay. Kahit ano pa si Yaya, malas man o swerte. Hindi, mali ang nanay ko. Mala si Yaya. Tama na, huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay, Mula ngayon huwag ka nang magsalita ng ganon. Ate mo si Yaya, hindi siya malas. hindi ko siya ate, malas siya. Nanay, dahil sa kanya sinaktan mo ako. Kasalanan ni nanay. Hindi ko dapat itinuro sa iyo mula pagkabata ang masamang pag-iisip. Mali ako. Go madam. Ipinapaubaya ko na sa'yo ang mag-ina. Ate. Ate. Pagpasensyahan mo na, nasa iyo na ang pagpapasya. Kahit mamatay na ako, ayos lang. Bata pa si Xiao Xiao. Lahat ng kasalanan ay kasalanan ko. Pakiusap, patawarin mo siya. Walang kasalanan ang bata, kung malas man siya o swerte. Hindi naman niya hawak ang kapalaran niya. Oo, kasalanan ko ang lahat. Ako ang naging pabaya, nalito ako. Ang mga sakit na nadulot ninyo sa akin, kaya kong patawarin. Pero ang anak kong babae, ang dami niyang tiniis na hirap. Ngayon, aminado na sa kasalanan si Guminghang. Ipaubaya na si Chenyali sa presinto. Salamat, ate. Kung may susunod mang buhay, handa akong magpakasakit, mapagbayaran lang kita at si Yaya. Ate, bata pa si Xiao Xiao, pwede bang, pakiusap tulungan mo akong alagaan siya? CJ, pag nakalabas ka na, ikaw na ang sumundo sa kanya. Sige. Salamat, ate. Xiao Xiao. May aasikasuhin si nanay. Sa mga susunod na araw. Sasama ka muna kay tita mo. Pagkatapos, makinig ka kay tita ha. Maging mabait ka, okay. Ayoko maghiwalay tayo, nanay. Nanay, wag mo akong iwan. Xiao Xiao, maging mabait ka at makinig. Ayos lang yan, babalik din agad si nanay mo pagkaraan ng ilang araw. Hindi tayo iiwan ni nanay. Totoo ba yan? Totoo, hindi kailanman iiwan tayo ni nanay. Nanay, kumain ka ng ulam. Yaya, kain din. Tita, tikman mo rin ang ulam. CJ, ang bait naman ni Yaya. Jayang Mizi, totoong gusto ko si Yaya. Maganda, matalino, mabait at cute. Kami ni Linchuan, kahit sa panaginip gusto naming magkaanak na babae. Gusto ko rin si Yaya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng gusto? Oo, ang gusto ay parang si Papa at Mama, laging magkasama. Anong sinasabi mo, pasaway? Loko-loko ang bata. Manang-mana sa tatay niya. Ang talino. Ginanggo, kung ganun, baka pwede nating betrot na ang dalawang bata. Sa ganun, magiging pamilya na tayo lahat balang araw. Ano ang betrot? Ang betrot ay, pag lumaki ka na, ikaw ang mapapangasawa ni Xiaoer. Magiging asawa ka ni Xiaoer. Habang buhay kayong magkasama maglalaro. Magkakaroon ka ng bagong nanay. At ako naman ang magiging tatay mo.
Pumapayag ka ba? Totoo bang laging magkasama kami? Oo naman. Pumapayag ako. Gustong gusto ko maglaro kasama si kuya.